Ang istorya na inyong mapakikinggan ay hindi angkop sa mga batang tagapakinig sapagkat ito ay naglalaman ng mga sensitibong linya at pagmumura na hindi dapat mapakinggan ng mga bata. Ang ilang bahagi ng istorya ay naglalaman ng mga mararahas na salita at bayolenteng pag-uugali ng karakter. Kaya ang patnubay ng nakatatanda ay kailangan. Si tita naman masyadong patawa. Ano namang karma ko? Ang swerte ko na nga. Imagine, nakapag-aral na ako, napakasalan pa ako. Panalo na sa buhay. Baka ikaw na ang kinakarma ngayon. Bait-baitan ka pa dyan, halata namang inggit ka na ikinasal kami ni Ricardo. Sabi sa'yo, ako pa rin ang winner dito. Mas bata ako, mas maganda, mas kapaki-pakinabang. At least ako, kaya ko siyang bigyan ng anak. Sorry ka na lang. Well, best wishes. Hintayin mo na lang ang regalo ko, parating pa lang eh. Saka, hindi mo na pala kailangan magbayad ng utang na loob. Ako na lang ang maniningil nun. Mayroong kasabihan na kahit paalagaan, mahalin at ituring mong pamilya ang isang ahas, darating pa rin ang araw na tutuklawin ka nito kapag may pagkakataon. Ganoon ang palaging naririnig ni Grace mula sa mga tao sa paligid niya. Isang pagbabanta tungkol sa pagpapatuloy at pagpapaaral niya sa pamangkin niya. Ngunit lahat yon ay naging baliwala sa kanya hanggang sa dumating ang araw na pinatunayan sa kanya na ang isang ahas ay mananatiling ahas kahit na sino pa ang kaharap. Ito rin ang naging dahilan upang lapitan niya ang kadilimang ni minsan ay hindi niya inisip na magagawa niya. Makakalaya pa nga ba sa galit ang isang taong naagrabyado o magiging mitya lamang ito ng pananatiling pagkampi sa kadiliman? Pasensya ka na, medyo magulo pa yung kwarto mo. Hindi ko kasi natapos ayusin kanina eh. Inasikaso ko pa kasi yung mga gamit ng asawa ko. Pero mamaya tutulungan kitang ligpitin ng ibang mga gamit. Hindi po, ayos na po yan tita. Hindi naman ako maarte. Saka mga damit lang naman yung nakatambak sa gilid. Ako na lang po ang maglilinis ng mga yan mamaya. Saka marami pa naman ding oras. Nakakahiya nga po, ako na lang ang makikituloy sa inyo eh. Ano ka ba? Wala namang problema sa akin kung dito ka muna eh. Mas maganda nga yun, kesa naman sa ibang bahay ka o kaya mangupahan. Dagdag gastos lang yun. Para naman maalagaan din kita, di ba? Mahirap ang mag-isa sa lugar na ito. Maraming salamat po talaga dahil sa dami ng tao na nilapitan ko, ikaw lang talagang tumulong sa akin. Naiintindihan ko naman ng iba na wala talagang maibibigay na tulong sa akin. Pero yung iba kasi nating mga kamag-anak na may kaya sa buhay, hindi naman ako pinapansin. Kahit nga yung mga kapatid ni Papa, ayaw ako pansinin. Ikaw na pinsan pa ni Papa ang nagmagandang loob sa akin. Wala naman kasing problema sa akin at nakausap ko na rin ang asawa ko. Wala namang problema sa kanya kung dito ka tutuloy. Sabi pa nga niya, malapit lang din ito sa school na papasukan mo. Open naman kaming magpatuloy ng mga kamag-anak dito, basta maayos lang din. Hindi yung mga alam mo yun? Magnanakaw o killer. Hindi naman din ako ganun. Hindi ko ugaling kunin ang hindi naman sa akin. Mas lalong hindi naman ako pumapatay ng tao. Alam ko naman, biro lang yun. Kasi kilala ko naman ang mga magulang mo at naikwento ka naman nila sa akin noon. Halata namang mabuti kang bata. Meron lang po talagang mga issue noon sa amin. Hindi ko alam kung saan nila nakukuha yung mga paninira sa akin. Pero hayaan mo na po, ang mahalaga hindi naman totoo. Oo nga po pala, hindi ko pa po nakikilala ang asawa niyo. Ilang taon na po ulit kayo nagsasama? Nariyan ba siya ngayon? Wala siya. May pinuntahan. Ang sabi magkikita sila ng mga kaibigan niya. May isa kasi na galing abroad kauuwi lang kanina, kaya pupuntahan niya. 5 taon pa lang kami nagsasama.
Hindi pa nga lang kami nabibiyayaan ng anak kasi alam mo na, late na nag-asawa ang tita mo. Kaya ngayon, sa bahay na to, ikaw ang anak namin. Feeling ko magiging spoiled ka sa tito mo. Wala rin po ba siyang naging anak sa una niyang asawa? Isa lang naman ang dati niyang kinasama bago ako. Hindi siya nagkaroon ng anak pero single mom kasi yon nung nagsama sila. Tapos namatay at yung bata kinuha ng totoong tatay. Gusto niya nga magkaroon ng anak kaya nagbabalak din kaming mag-ampon. Sayang po pala no. Dapat noon pa lang po nakilala niya na kayo. Kwento kasi sa akin noon ni na mama, pihikan ka raw talaga sa lalaki. Ang tagal mo nga raw po nagkaroon ng first boyfriend noon. Hindi pa po ba kayo magpapakasal? Naku, yan talaga mga kamag-anak natin. Simula pa noon ako na ang laman ng usapan. Binibiro nga nila ako noon na yung pamangkin ko nauunahan pa ako magkaroon ng asawa. Ewan ko rin ba? Baka takot lang maloko. Ito namang si Ricardo, maayos na lalaki naman. Hindi lang talaga kami pinagtagpo noong pwede pa sana magbuntis. Sa usapang pagpapakasal naman, ilang beses na niya akong inaya, ako lang talaga ang tumatanggi. Feeling ko kasi ang tanda na namin para dyan. Ang mahalaga naman, nagmamahalan kami at kung talagang pagkakaloob na kami ang magsasama hanggang sa pagtanda namin. Dapat pag-isipan niyo pong mabuti yan. Mabait pa naman ang asawa niyo. Mamaya, maagaw pa yan sa inyo. Nakita ko siya sa picture. May itsura din po. Hindi halatang nasa 50s na siya. Diyos ko po, may aagaw pa ba sa kanya? Saka nasa edad naman na siguro siya para isipin kung mambababae pa ba siya o hindi na. Gwapo naman talaga siya at mukhang bata pa. Pero halata naman sa pag-iisip niya na matured na siya. Sa dami ba naman ang pinagdaanan sa buhay? Alam niyo naman po ang mga lalaki, wala sa edad kapag naghahanap ng ibang babae. Minsan nga, kahit uugod-ugod na, nagagawa pa rin nilang palitan ng mga asawa nila. Lalo na kapag mas bata talaga. Hindi naman po sa tinatakot ko kayo. Sinasabi ko lang sa inyo dahil marami akong kakilala na ganyan. Sa tagal naman naming nagsasama ni Ricardo, hindi naman naging issue ang babae. Ewan ko lang kung maghahanap siya ng mas bata sa akin, pero desisyonan niya yun. Pinangakuan niya ako na hindi na niya kailangan ng ibang babae hanggat nasa tabi niya ako. Siguro sa ngayon, ayan na lang muna ang panghahawakan ko. O sige na, ayusin na natin ang mga gamit mo para naman makapagpahinga ka na. Halos 1 oras din ang inabot sa pag-aayos nila sa kwarto. Dahil kakaunti lang din naman ang dalang gamit ni Leslie. 2 lang silang nasa loob ng bahay ng maghapon na yon. Dahil nagpaalam ang asawa ni Grace na uuwi na lang siya kinabukasan. Hindi naman siya naghihigpit sa asawa dahil malaki ang tiwalang ibinibigay niya. Kinaumagahan, maagang nagising si Grace. Pinagbuksan niya ng pinto ang asawa. Amoy alak ka ata. Napainom lang ng konti. Hindi ako nakatanggi dahil nagkaya yan eh. Ang ganda talaga ng asawa ko. Kahit na bagong gising. Ngayang swerte ko eh. Kung alam mo lang kung paano kita ipinagmalaki sa mga kaibigan ko. Sus, nambobola ka na naman. Inuunahan mo ko ng paglalambing mo para hindi ako magalit. Alam mo naman na bawal na sa'yo ang alak. Matanda ka na, Ricardo. Baka akala mo nasa edad ka pa nung kabataan mo na walang masamang mangyayari kapag nagpakalango sa alak. Wala kang apo pero lolo na ang edad mo, aba. Nagagalit ka na naman. Huwag mong ikunot ng noo mo. Baka kumulubot agad yan, ha? Ang ganda-ganda mo na nga. Nagagalit ka pa. Nagugutom na ako. Ano bang ulam natin ngayon nasawa ko, ha? Hindi ako kumain bago umuwi kasi wala nang mas masarap pa sa luto mo. Kahit saan ako magpunta, hinahanap-hanap ko talaga. Asawa ko ka pa dyan.
Mabuti na lang talaga nagluto ako ng may sabaw. Naku, ikaw talaga, huling-huli mo kung paano ako kikiligin ano. Pero hindi kita papagalitan sa kasalanan mo. Oo nga pala, nandyan si Leslie, natutulog pa sa kwarto niya kaya huwag kang masyadong maingay ha. Pagod yun sa biyahe. Tinulungan din kasi ako maglinis ng bahay. Yan ba yung tinutukoy mong pamangkin mo na makikitira dito sa bahay? Yung gusto mong sustentuhan ng pag-aaral? O iba pa siya? Oo, siya nga. Ayaw na kasi siyang pag-aralin ng mga magulang niya. Naaawa naman ako sa bata. Mataas ang pangarap sa buhay. Tutal, wala rin naman tayong anak at maaasahan yan sa bahay. Ang sabi niya nga 2 taon na lang daw ang kurso na kukunin niya. Gusto niya lang magkaroon ng diploma para makakuha ng mas magandang trabaho. O di ba? Kaya nga tuwang-tuwa ako sa kanya nung nagkausap kami kahapon. Magalang na bata pa. Wala namang problema sa akin eh. Basta maayos kasama sa bahay. Hindi ko pa nakakita ang batang yun eh. Ipinakita mo lang siya sa picture. Ay, mas dalagang-dalaga na ngayon. Ang ganda pa at ang sexy. Pinagsabihan ko nga na wag munang mag-aasawa eh. Mamaya kasi may makilala sa school nila at mabuntis ka agad. Naku, mahirap na. Baka masayang lang kako ang pagtulong natin sa kanya. Hindi naman may iwasan na may makilala siya. Lalo na kung maganda talaga siya. Dapat matutunan niya lang na maging mapili sa lalaki. Habang nag-uusap ang dalawa, lumabas ng kwarto si Leslie. Nakasuot lamang siya ng maiksing shorts at sando nakita na ang kalahati ng kanyang dibdib. Hindi siya nakaramdam ng pagkailang dahil kamag-anak naman niya ang kasama sa bahay. Gising ka na pala, Leslie. Siya nga pala ang Tito Ricardo mo. Tama nga ang tita mo. Mas dalaga ka na ngang tingnan ngayon. Ang ganda mo ano. Ganyan ang tita mo nung kadalagahan niya eh. Hello po, Tito. Nakilala ko rin po kayo. Kasi sa kwento lang ni tita ko kayo naririnig. Hindi ba sabi ko sa'yo para talaga natin siyang anak? Pwede naman pong maging anak niyo na lang ako. Kasi dito na rin naman po ako titira. Huwag po kayo mag-alala dahil marami po akong kayang gawin. Masarap po ako na magluto. Marami akong putahe na kayang ihain sa inyo, Tito Ricardo. Nakuha mo yung galing mong pagluluto sa mga ninuno natin. Kasi ang mga lola namin nun, grabe, ang sarap magluto kapag piyestahan. O diba, maaasahan talaga dito sa bahay. Halata ngang maasahan sa bahay. Pero madalas na baka tayong dalawa lang ang andito. Kaya kung pwede lang sana, huwag kang masyadong magsuot ng ganyang damit. Ay, sorry po. May mali po ba sa pananamit ko? Baka po mukhang mahalay? Oo nga naman, asawa ko. Ano ka ba, mainit dito kaya ganyan ang suot niya. Conservative kasi tong tito mo. Ayaw niya ng mga ganyang kasuotan. Pasensya na po. Ganito mga damit kasi ang meron ako. Pero meron naman po akong ibang baon na damit. Magpapalit na lang po ako. Hindi pa po pala ready si Tito makita ang katawan ko. Sandali lang po. Babalik lang ako sa kwarto. Kahit na mahinahon ang boses ni Leslie, ang mga mata niya naman ay puno ng pang-aakit. Hindi yun napapansin ni Grace. Ngunit nararamdaman ni Ricardo na may kakaibang ibig na sabihin ang mga pasaring ng dalaga. Kinabukasan, nang magising si Leslie, naabutan niya ang tiyahin na nag-aayos ng sarili. Aalis po kayo, tita? Ang aga niyo naman po yata. Hindi ko ba nasabi sa'yo na meron kaming meat shop malapit sa palengke?
Wala kasi yung dapat na magbubukas ng store ngayon dahil nagkasakit kaya ako muna ang magbabantay. Ang nasabi niyo lang po sa akin, may business nga po kayo. Yun ang tinayo niyo ni Tito Ricardo pero hindi ko pa po napupuntahan yun. Sa susunod, isasama kita. Dito ka na lang muna sa bahay para makapagpahinga ka. Tandaan mo, malapit na ang pasukan niyo. Samahan mo na lang muna rito ang tito mo. Sige po, maglalaban na rin muna ako ng mga damit. May mga labahin po ba kayo para maisabay ko na? Naku, wag na. May magpupunta rito mamaya, yung kapitbahay. Siya kasi ang naglalaban ng mga damit namin. Binabayaran namin siya weekly. Kung gusto mo ipasabay mo na lang din para wala ka nang gagawin. Hindi ka namin katulong dito, Leslie. Hindi kita pinatira dito para gawin yung mga bagay na ganyan. Wag na, tita. Nakakahiya naman. Kaya ko namang maglaba eh. Wag na kayong magbayad ng ibang tao. May washing naman eh. Ipapaikot lang yung labahin. Kapag nagpunta siya rito, ako na lang po ang magsasabi na ayaw nyo nang magpalaba. Hindi nyo naman po ako ginagawang katulong dahil kusa ko naman po itong gagawin para sa inyo. Noong una ay tumanggi pa si Grace dahil ayaw niyang magmukhang katulong nila sa bahay ang pamangkin. Pero masyadong makulit si Leslie kaya wala nang nagawa pa ang kanyang tiyahin. Sa paglipas ng mga linggo, naging maayos ang pagsasama nilang tatlo sa bahay. Nagsisimula na rin ang klase ni Leslie, kaya nagiging abala na siya sa labas ng bahay. Tuwing Sabado naman ay siya ang nag-aasikaso ng mga labahin, naglilinis ng bahay at iba pang gawain na makakatulong sa mga taong kumukupkop sa kanya. Isang araw, nagpaalam si Grace dahil kailangan niyang lumuwas sa Albay dahil makikiramay siya sa kaanak ng isa niyang matalik na kaibigan. Kaya dalawa lamang sina Leslie at Ricardo ang maiiwan ng ilang araw sa bahay. Tito, luto na po ang ulam. Kain na po tayo. Nagluto ka pala. Bala ko sanang kumain na lang sa labas. Nakalimutan ko sabihin sa'yo kanina. Naging abala kasi kung kausapin ang tita mo sa call. Gagastos pa po kayo? Ang daming naiwang pwedeng lutuin dito. May mga grocery pa po. Tapos mga gulay na binili nyo nung nakaraan bago umalis si tita. Tapos may binili rin po kayo kahapon na prutas. Yun pong malaking saging. Iniisip ko nga po kung ganun din ba kalaki ang sa inyo Kapag wala kasi ang tita mo, sa labas talaga ako kumakain. Kasi nga, hindi naman ako marunong magluto. Saka mag-isa lang naman ako. Nasanay lang ako, kaya hindi ko rin naalala na marunong ka nga palang magluto. Hayaan niyo po, Tito. Hanggat wala si tita, ako ang mag-aalaga sa inyo. Eto po kumain na kayo. Sandali, pagsasalin ko kayo ng tubig. Hindi ko na po kailangan pang ipagmalaki, pero mas magaling po ako mag-alaga kaysa kay tita. Mas magaling po ako sa lahat. Leslie, umusog ka ng kaunti kasi masyadong dumidikit sa akin ang dibdib mo. Medyo hindi kasi magandang tignan. Maluwag naman dyan sa gilid mo. Sige na. Hindi magandang tingnan ng dibdib ko? Maliit po ba para sa inyo? Alam mo na, lalaki kasi ko. Hindi rin magandang makita na masyadong madikit. Wala naman pong magagalit, di ba? Hindi naman to nakikita ni tita Hindi rin naman makakarating sa kanya. Teka lang. Bakit mo ko hinahalikan? Naku, hindi tama to. Ayoko magkasala sa asawa ko. Asawa? Hindi mo siya asawa dahil hindi naman kayo kasal. Tinatawag lang na asawa kapag kinasal na. Matagal na kami nagsasama ng tita mo. Wala naman sa tagal ng pagsasama yan Minsan nga yung iba,
Kahit ilang dekada na silang kasal, nagagawa pang humanap ng mas bata. Huwag kang mag-alala, hindi to makakalabas. Hindi makakarating kay tita. Ilang beses pang pinigilan ni Ricardo ang sarili niya na huwag magpadala sa pang-aakit ni Leslie. Ngunit naging mahina siya, kaya ng araw na yon ay may naganap sa kanila. Hindi lamang isang beses ang pagkakamali na yon. Nasundan pa ng mangilang beses. Palaging sumasalisi kapag wala si Grace. Isang gabi, nang umuwi si Grace, naabutan niya ang dalawa na magkasamang lumabas ng kwarto. Nagtatawanan pa sila habang walang panloob na kasuotan si Leslie. Anong ginagawa niyo? Andiyan ka na pala, asawa ko. Nagpatulong kasi ako kay Leslie para ayusin yung kama natin. May binili kasi akong bagong bedsheet. Tapos, naisip ko na nga na ngayon na sana ilagay para kapag dating mo, makapagpahinga ka na ng maayos. Bakit? Hindi mo ba kayang gawin yun mag-isa? Saka, ano ba yung suot mo, Leslie? Bakat na bakat yung dibdib mo, wala ka pang suot na panloob. Takpan mo nga yan ng tuwalya. Pasensya na po, tita, hindi ko napansin. Naglaba kasi ako ng mga damit, tapos wala na akong magamit eh. Sige po, pupunta na ako sa kwarto ko. Sinundan lang ni Leslie ng tingin ang pamangkin. Nang makapasok sila sa loob ng kwarto, pansin ni Grace na hindi naman ganon kaayos ang kama. Ayaw man niyang isipin ang mga bagay, nakakaramdam siya ng pagdududa. Natuwa ka ba? Ang ganda, di ba? Favorite color mo yan. Sigurado ka bang ito lang ang tulong na hiningi mo kay Leslie? Bakit ka naman ganyan magtanong sa akin? Parang may pagdududa ka. Pagdududa lang ba to? O talagang ginagawa niyo na? Ano bang sinasabi mong ginawa namin? Diyos ko naman, Grace. Hindi ko alam kung ano yung iniisip mo. Pero kung tingin mo may namamagitan sa amin ng pamangkin mo, kilabutan ka naman sana. Ang bata pa nun. Anak na nga ang turing ko sa kanya tapos ganyan ka pa? Ano bang tingin mo sa akin, tanga? Hindi ako manhead, Ricardo. Nararamdaman ko na may kakaiba sa inyong dalawa. Ikaw ba namang matinong tao magkasama kayo sa kwarto na ganun lang ang suot niya? Kahit na sinong lalaki malilibugan sa ganun. Huwag mong sabihin na hindi mo nararamdaman yun. Alam mo na ni minsan hindi ako nagloko sa relasyon nating ito. Ano ba namang edad na tayo para maglokohan pa? Hindi ka man lang ba nahihiya sa mga lumalabas dyan sa bibig mo? Pamangkin mo yun, Grace. Oo, kaming dalawa ang madalas na naiiwan dito sa bahay. Lalo na kung hindi ko naman masyadong naasikaso ang mga negosyo natin. Pero wag mo naman kaming pagdudahan sa kababuyan na iniisip mo. Ganun na lang ba kababa ang tingin mo sa akin, ha? Pasensya ka na. Na-stress lang ako ngayong araw kaya kung ano-ano na lang ang pumapasok sa utak ko. Ano ba kasi ang nangyari? Yung ibang mga nangutang kasi sa atin, hindi pa rin nagbabayad. Tapos ngayon nagmamahal na ang presyo ng bilihin. Lalo na doon sa pinagkukunan natin. Ayoko namang biglaang magtaas ng presyo ng mga paninda. Ayan, sa sobrang stress mo, sa amin mo na ibinabaling. Halika nga rito, asawa ko. Huwag mong masyadong ito ng sarili mo sa mga problema, ha? Saka, hindi kita niloloko. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang gawin ang iniisip mo. At si Leslie, pamangkin mo yun. Anak-anakan natin yun. Alam ko naman. Sorry na. Nakakahiya nga ang mga iniisip ko. Mabilis na namanipula ni Ricardo si Grace dahilan upang mas maitago nila ng mas matagal ang kanilang relasyon ni Leslie. Tumagal pa ng 2 taon, hindi pa rin nabubuko ni Grace ang sikreto ng dalawa. Sa tuwing may pagdududa siya, mabilis naman yung nalulusutan ng dalawa. Isang araw, habang nagbabantay ng tindahan nila si Grace, dumating ang isa niyang suki.
Ayos ka lang ba, Ate Grace? Kanina pa ako nagsasalita rito, hindi mo ako pinapansin. Ha? Ano bang kailangan mo? Kukuha ka ba ng karne? Anong kukuha? Naibigay mo na sa akin kahapon pa. Magbabayad ako ng utang ko. Masyado kang lutang dyan. May sakit ka ba? May problema ka ba sa kalusugan mo? Wala ito. Para naman tayong mga bata rito para maniwala sa wala lang yan. Ano nga? Baka kasi mali lang ako ng iniisip ko eh. Hayaan mo na. Alam ko na yan. Baka may babae ang asawa mo, no? Hindi wala kaming problemang ganyan. Ay sus, kailan pa hindi naging problema sa mag-asawa ang babae? Wala sa edad yung problema na yan. Hindi mo pa siguro nahuhuli. Baka nakakaramdam ka pa lang. Ayokong pagdudahan ng asawa ko dahil alam kong mahal niya ako. Tandaan mo, kapag may pagdududa, meron yan. Kailanman hindi ka makakaramdam ng ganyan kung wala lang. Pakinggan mo yan dahil yan ang magtuturo sa'yo sa katotohanan na hanap mo. Paano kung mali lang ako? Pamangkin ko yun eh. Mabait ako sa kanya. Sa katunayan nga pinapaaral ko pa siya eh. Ako pa nagbibigay ng pera sa kanya. Nakatira siya sa bahay namin. Siguro naman may utang na loob siya at hindi hahayaan na masaktan ako. Ikaw pa pala mismo ang nag-alaga ng ahas na tutuklaw sa'yo. Hindi yan marunong tumanaw ng utang na loob. Tingnan mo na lang sa mga susunod. Lilingkis na yan sa leeg mo at uubusin ang dugo mo. Mabait naman na bata si Leslie. Madali lang magpanggap na mabait na bata. Huwag mong baliwalain yung nararamdaman mo. Kasi baka sa katatanggi mo, mas lalo mo lang pinapalala ang sakit na mararamdaman mo. Malaking porsyento ng pagdududa ang nagiging totoo. Tumatak sa isipan ni Grace ang mga salita na yon. Gusto niyang pakinggan ang pagdududa niya, kaya siya na mismo ang gumawa ng paraan para mahuli ang dalawa. Pansin niya na mas naging malagkit na ang tinginan ni na Leslie at Ricardo na kahit nasa hapagkainan sila ay may kung anong nagaganap sa ilalim ng mesa. Isang araw, nagdesisyon si Grace na hulihin ang dalawa. Oo nga pala, hindi ako uuwi mamayang gabi. Yung kapatid ko kasi nasa kondo niya ngayon nagpapasama sa akin. Si Tita Giselle po ba? Oo, nasabi ko nga na narito ka sa bahay. Tara, sumama ka na para makita mo rin. Teka. Wag na. Ikaw na lang ang pumunta. Maiwan na lang dito si Leslie. Bakit para namang mas nauna pa ang desisyon mo kaysa sa makapag-isip si Leslie? Hindi naman ikaw ang inaaya ko. Kasi nga, gusto ko na kayo muna ng kapatid mo ang magkasama. Kaya nga, hindi na rin ako sasama sa'yo, di ba? Para magkaroon naman kayo ng bonding. At magbibigay naman ako ng personal space. Sa bagay, tama nga po si Tito. Mas maganda nga po kung makakapagpahinga po muna kayo. Baka makadagdag lang kami ng stress. Maaga rin po kasi ang pasok ko bukas. Kaya dito na lang muna ako. Para may kasama rin po si Tito. Hindi ba kayo nagsasawa sa isa't isa? Kayo na lang ang nagkikitaan araw-araw. Bakit naman kami magkakasawaan? Maayos naman siyang kasama. Ang saya nga hindi na natin kailangan sumalis Mukha ngang masaya. O sige, aalis na ako. Ingat po, Tita. Nakakaramdam ng tuwa ang dalawa, lalo na noong nakita nilang umalis na ang sinasakyan ni Grace. Sa wakas, mas matagal ang araw na magkasama tayong dalawa. Buong magdamag kang magiging akin. Kung pwede lang sanang pangmatagalan yung hindi na natin kailangan pang itago. Hayaan mo. Malapit nang matapos ang pagtitiis natin. Kapag nakatapos ka na ng pag-aaral mo, aalis na tayo rito. Hindi na ako makapaghintay na mangyari yan.
Gusto na kitang masolo. Nagsiselos ako kapag iniisip ko na magkatabi kayong matulog gabi-gabi. Bakit ka magsiselos? Sa'yo lang naman ako eh. Nagsimula ang dalawa sa paghaharutan na para bang wala ng katapusan. Ang buong akala nila ay kanila na ang magdamag, kung saan pagsasaluhan nila ang init ng mga katawan nila. Ngunit habang nasa kalagitnaan sila ng pagniniig, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Sa gulat nila, naitulak ni Ricardo ang dalaga na nakapatong sa kanya. Bago kayo manggigil mga apo, shout out muna tayo sa mga suking tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Maligayang pakikinig kina Frederick Cayube, Lynn Caones, Princess Pante ng Imus Cavite, Christian Lebuna ng Iloilo City, Ann Quiros ng Manawag, Hermosa Mi Amor, Rowena 41, Lani Gatuteo ng Cabalagnan, Guimaras, J. Rose ng Kuwait, Ana Rose Ayeras ng Italy, Milrose Dimate na isa sa mga highest commenters at isa rin sa pinakamaraming naibigay na hearts sa ating channel. Grace, anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat ako ang nagtatanong kung anong ginagawa nyo? Teka, asawa ko, mali ang iniisip mo. Tarantado ka ba? Anong mali sa iniisip ko? Kitang-kita ko kung anong ginagawa nyo. Dilig na dilig ko. Talagang makukuha mo pang magdahilan? Mga hayop kayo! Mga baboy! Lumayas kayo rito sa pamamahay ko! Lalo ka ng malandi ka! Makati ka pa sa gabing puta ka! Magpapaliwanag po ako, tita. May papaliwanag ka pa pala? Ano? May lumipad na ipis? Nagulat ka kaya napatalon ka at napapatong sa asawa kong nakahubad at nakahiga? Hindi ako nananakit ng tao. Kaya hanggat napipigilan ko pa ang sarili kong huwag kang gulpihin, lumayas ka na. Dalawa kayo! Wala kayong karapatang manatili sa bahay ko! Binaboy niyo na ang bawat parte nito! Bakit mo kami palalayasin? Hindi namin sinasadya itong nangyari. Tang inang to! Hindi niya sinadya na pumatong sa'yo? Ano ba yan? Nagpapatulong ka magpalit ng punda tapos nadapa siya papunta sa'yo? Huwag niyo nga akong gawing tanga! Lumayas kayo rito! O kakalad ka rin ko kayo palabas! Balutin mo ng damit yung marumi mong katawan, babaeng malandi! Noong una ay pinagpipilitan ng dalawa na walang mali sa nakita ni Grace. Ngunit wala na siyang panahon para pakinggan pa ang dalawa. Ang alam niya lang ay tapos na siya sa relasyon nila ni Ricardo. Kahit na nakakaramdam siya ng sakit sa kanyang dibdib, hindi niya kailanman tatanggapin pabalik ang lalaking gumawa ng kababuyan sa sarili nilang kama. At hindi niya rin pahihintulutan na kaawaan ang babaeng itinuring niyang anak na siyang aagaw ng lalaking mahal niya. Tutal, nahuli ko na naman kayo. Hindi niyo na kailangan pa magtago sa akin. Ayan, magsama na kayong dalawa. Para yun lang, ikagagalit mo na? Hindi ba dapat matuwa ka pa nga na naibibigay ko ang kailangan ng asawa mo? Kasalanan ko bang mas sariwa at mas masarap ako? Tama nga ang sinabi nila sa akin. Hindi ko lang sila pinakinggan eh. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit sarili mong mga magulang itinatakwil ka. Dahil kahit ako magkakaroon ng anak na gaya mo, ikakahiya ko rin sa lahat. Kung kani-kanino na lang pumapatos, sayang ang pinag-aralan. Marami lang ang naiinggit sa akin, kaya akala nila malandi ako. Pero hindi ako malandi. Ang kapal talaga ng mukha mo, ano? Ganito na pala katapa ngayon ng mga malalandi. Abay, pakiramdam ata ng mga ahas ngayon, sila ang bida sa lahat. Hindi mo lang talaga matanggap na mas pinili ako ng asawa mo. Ay, hindi mo pala asawa kasi hindi naman kayo kasal. Ganito ka ba magbayad ng utang na loob? Wala akong utang na loob dahil kusa kang nagdesisyon na tulungan ako. So, wala akong utang na dapat bayaran sa'yo. Bahala ka na nga dyan. Sige,
magpapasalamat na lang ako dahil binigay mo na sa akin si Ricardo. Alam ko naman na sa akin siya magiging masaya. Nais pa sanang magpaliwanag ni Ricardo pero hindi na siya pinayagan pa ng dalaga na makausap si Grace. Pag-alis nila ng bahay, doon lamang sumabog ang sama ng loob na nararamdaman ni Grace. Sobrang sikip ng kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay hindi na niya kayang makahinga pa. Inihanda na niya ang sarili niya sa maaari niyang malaman ng gabing yun. Ngunit mas masakit pa rin pala ang katotohanang tunay nga ang pagdududa niya. Ilang araw na nagkulong si Grace sa loob ng bahay. Wala siyang kinausap na kahit sino, maliban na lamang nung pinuntahan siya ni Nemya sa kanilang bahay. Kumain ka na muna. Kawawa ka naman dyan. Nagmumukmo ka masyado. May mali ba sa akin? Bakit ganon? Bakit kapwa babae pa natin ang gumagawa ng dahilan para makaramdam tayo ng ganitong klase ng sakit? Kadugo ko pa yun Tinulungan ko pa siya. Tapos ngayon, kukunin niya pa ang nag-iisang tao na meron ako? Ayan na nga ang sinabi ko sa'yo noon pa. Hindi lahat ng tinutulungan mo, makikita ang kabutihan sa'yo. Hayaan mo na lang silang pagdusahan ng mga ginawa nila sa'yo. Gusto mo bang kulamin natin sila? Kulamin? Naku, masama yung ganyan. Galit ako sa kanila pero pakiramdam ko hindi ko kayang gawin yung pagpapakulam. Hanggang saan ka dadalhin niyang kabaitan mo, Grace? Tingin mo ba kapag naging mabait ka pa rin sa kanila, makikita pa nila yan? Hindi na, di ba? Kasi matutuon na lang ang oras nila sa pagiging masaya nilang magkasama. Bahala ka. Ikaw rin. Hindi na nawala pa sa isipan ni Grace ang mga salitang sinabi sa kanya ni Nemya. Sa paglipas ng mga araw, kahit na paano ay nagagawa na rin niyang makabangon mula sa pagkakalugmok niya sa nasira nilang relasyon ng dating kinakasama. Halos 1 taon na rin ang nakalipas. Gabi-gabi pa ring dinadalaw ng sakit ng pagtatraidor si Grace. Hanggang sa isang araw, nabalitaan niyang ikakasal na sina Leslie at Ricardo. Pinadalan pa siya ng imbitasyon ng ama ni Leslie. Kahit na masama ang loob niya, sinubukan niyang magpunta sa kasal. Anong ginagawa mo rito? Bakit nagpunta ka pa? Ang kapal naman ng mukha mo. Ako pa pala ang makapalang muka. Hindi ba sa ating lahat dito, ikaw dapat ang nahihiya? Ano namang ikahihiya ko? Pinakasalan ako. Samantalang ikaw, ayan, bitter na ex. Huwag kang manggugulo sa kasal namin kasi mahal ang gastos dito ng asawa ko. Alam mong kahit na kailan hindi ako nang gulo. Hindi ko ugali yun. So anong ginagawa mo rito? Wala ka man lang bang pa-congratulations dyan? Wala. Kasi hindi congrats ang gusto kong marinig mo mula sa akin. Alam mo kung ano? Makarma ka sana. Si tita naman masyadong patawa. Ano namang karma ko? Ang swerte ko na nga. Imagine, nakapag-aral na ako, napakasalan pa ako. Panalo na sa buhay. Baka ikaw na ang kinakarma ngayon. Bait-baitan ka pa dyan. Halata namang inggit ka na ikinasal na kami ni Ricardo. Sabi sa'yo, ako pa rin ang winner dito. Mas bata ako, mas maganda, mas kapaki-pakinabang. At least ako, kaya ko siyang bigyan ng anak. Kaya, sorry ka na lang. Well, best wishes. Hintayin mo na lang ang regalo ko. Parating pa lang Saka hindi mo na pala kailangan magbayad ng utang na loob. Ako na lang ang maniningil nun. May kung anong nabuhay sa kalooban ni Grace nang sandaling makausap niya ang pamangkin. Hindi ito nagbago, ni hindi man lang nagkaroon ng pagsisisi. Naging mas mayabang pa. Kaya ngayon, tila ba kumbinsido na siyang gawin ang paulit-ulit na sinasabi sa kanya ng kaibigan. Matutulungan mo ba ako sa pangkukulam na sinasabi mo? May kakilala ka ba?
Bakit ka pa maghahanap ng gagawa nun kung ako mismo kayang gawin yan? Huwag kang mag-alala, makikita mismo ng mga mata mo kung paano sila magdurusa. Sila mismo ang luluhod sa harapan mo para lang sa kapatawaran mo. Hindi na nag-isip pa si Grace. Hinayaan niya si Nemya na simulan ang ritual. Tila ba maging ang kabutihang natitira sa kaluluwa niya ay hinigop na palayo ng itim na kapangyarihan. Dahil nais niyang makita mismo ang magiging pagdurusa ng taong pinakulam niya, lumipat siya ng bahay, katapat lang din ng tinitirhan ng mga taong nagtaksil sa kanya. Grace, ikaw ang bumili ng bahay na yan? Para saan pa? Para manggulo sa relasyon namin ni Leslie? 1 taon na tayong hiwalay. Hindi ba pwedeng patahimikin mo na kami? Bakit? Ano bang ginagawa ko? Lumipat lang ako ng bahay dahil ayoko maalala ang mga kataksilan nyo sa bawat parte ng bahay na yon. At sa tapat talaga namin, ang daming bakanting lote. Ang lawak ng Pilipinas. Bakit pinili mo pa rin na ang bahay mo katapat lang namin? Desisyon ko to. Katulad lang din kung paano ka nagdesisyon na pakasalan ng pamangkin ko. Malawak ang Pilipinas, ang daming tao. Pero bakit nagpaahas ka pa sa kadugo ko? Ano, hindi ka na makapagsalita, di ba? Kasi ang kinakatakot mo lang naman malaman ng marami ang kahayupan ninyong dalawa. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo nang guluhin ang pamilya namin. Nananahimik na kami. Kaya lumagay ka na lang din sa tahimik. Tanggapin na lang natin ang nangyari sa nakaraan. Kung gusto kong manggulo sa relasyon ninyo, dapat doon pa lang sa kasal gumawa na ako ng iskandalo. Kaya huwag kang mag-alala, tahimik lang lahat sa akin. Sa sobrang tahimik ko, kayo na lang mismo ang gagawa ng ingay. Hindi man maunawaan ni Ricardo ang ibig na sabihin ni Grace, pero muli niya itong pinagsabihan na sana ay wag na niyang ipagkalat sa ibang tao ang nangyari sa nakaraan nila. Hindi rin naman ugali ni Grace na mamahiya ng tao. Ang alam niya lamang sa mga sandali na ito ay ang panlalamig ng kanyang puso. Tanging kalmadong galit na lamang ang bumubuhay sa kanya. Makalipas ang 1 linggo, palagi lamang nakatayo sa labas ng bahay niya si Grace, kahit na hindi siya pinapansin ng mag-asawa. Ginagawa niyang normal ang buhay niya. May sapat siyang pera, may negosyo, kaya may pinagkukunan siya ng pangangailangan niya kahit na matagalan siyang nasa bahay lang. Isang araw, habang mag-isa siyang nakamasid sa bahay ni na Leslie, nilapitan siya ng pamangkin. Isa munang magandang araw kila Beth Rene Joy Balauin, Ray Reyes, Marian at Rachel May, Irene Flores, Abigail Pinlac ng Sasmuan, Pampanga, Ira Malin, Jackie Lunaval ng San Juan, Batangas, Hasmin Reyes ng Bahrain, Angelica Jones Bonillo ng Iloilo City, Sara Malatek ng Commonwealth, Quezon City, Raymond Eda, Ilocos Norte, Marilyn Alison, Ella Orodio, Jolina ng Batangas, Genevieve Suco, Susan Manalo, Juna May Barbarose, Joshua Marangi, at Lydia Lopez na isa rin sa mga highest commenters na may 98 comments at isa rin sa pinakamaraming naibigay na hearts sa ating channel na 88 hearts. Sa pagpapatuloy ng ating kwento. Ganitong torture bang gusto mo? Makita mo kung paano kami maging masaya ng asawa ko? Ah, oo nga pala. Sige, kukunin kitang ninang kapag nanganak na ako, ha? Tutal, mas malapit ka naman na. Mas masusubaybayan mo ang mga magiging anak namin. Anak na hindi mo kaya. Sige, kahit ilang anak mo pa ang magiging anak ko, walang problema. Ano ba talagang klaseng tao ka? Bakit parang hindi ka nasasaktan?
Wala ka bang puso? Ganyan ka na ba kamanhin? Ha? O bakit? Hindi ba ikaw naman ang nagsabi na gagawin mo akong ninang? Ayos lang sa akin. Para may binibilhan ako ng regalo sa Pasko. Nakakatakot ang kabaliwan mong babae ka. Yan siguro ang nakita sa'yo noon ni Ricardo, kaya hiniwalayan ka na rin niya. May something sa'yo eh. Tingnan mo nga yan. Kung tumingin ka sa akin, parang balot ng itim na kaluluwa yung mga mata mo. Demonyo ka ba? Demonyo? Ako pa pala ang demonyo ngayon. Nakakatuwa naman yung mga sinasabi mo. Nagsisimula pa nga lang tayo sa pakikipaglaro sa impyerno. Naging demonyo na agad ako. Huwag kang mag-alala. Pare-pareho lang tayo. Baliw ka na nga. Ay Diyos ko, mahabagin. Ilayo sana kami sa mga masasamang taong kagaya mo. Nagiging makadiyos pala bigla ang mga taong walang moral na gaya mo. Ibang klase na talaga ang mga katulad mo. Nakakakilabot kang kausap. Nakaalis na nga. Nagtataasan ng balahibo ko. Pakiramdam ko, dyablo ang kausap ko eh. Sa paglipas ng mga araw, parang kalmadong bagyo si Grace. Hindi siya nakikipag-away, hinahayaan niya lang ang mag-asawa. Ngunit patuloy niyang ginagawa ang ritual na itinuro sa kanya ni Nemya. Sa paraan na yun, mapapanatili niya ang lakas ng kulam upang unti-unti na rin niyang makita ang resulta. Habang lumilipas din ang araw, hindi mapakali si Leslie sa inaasta ng kanyang tiyahin. Hindi pa ba aalis ang baliw kong tiyahin dyan sa bahay niya? Alam mo, natatakot na ako sa kanya. Bakit? Ano bang ginagawa niya? Ginugulo ka ba niya? O may mga sinasabi siya sa ibang tao? Hindi nga siya kumakausap ng mga kapitbahay. Hindi niya rin ako inaaway. Pero malakas ang pakiramdam ko na may kakaiba sa kanya. Ni hindi siya nagagalit kahit na anong sabihin ko sa kanya. Ganyan kasi talaga si Grace. Masyado kasing mabait. Kaya kahit na anong gawin mo sa kanya, hindi kanya aawayin. Hayaan mo na lang hanggat wala naman siyang ginagawang masama. Nakakailang kasi. Nahihiya pa ako sa mga kapitbahay natin. Paano kapag nalaman nila na siya ang dati mong asawa? Kahit pa sabihin natin na wala siyang kinakausap na iba, ang hirap pa rin eh. Kausapin mo nga na umalis na siya. Susubukan ko. Pero hindi ako sigurado dyan. Lalo na ngayon na magkakaroon na tayo ng anak. Ilang buwan na lang manganganak na ako eh. Ayoko ng stress na binibigay niya sa akin. Kinabukasan nun, kinausap ni Ricardo ang dating kasintahan. Ngunit walang naging kibo si Grace. Kahit na ilang beses nilang pakiusapan si Grace, nanatili pa rin siya sa bahay niya. Isang araw, habang mag-isa lang si Leslie sa kanilang bahay, napansin niya na dinudugo siya. Sumigaw siya ng tulong at agad siyang isinugod sa ospital, kung saan sumunod din ang asawa niya. Anong nangyari sa'yo, mahal? Ayos ka lang ba? Ang baby natin, kamusta naman? Hindi ko pa alam. Hinihintay ko pa si Doc. Mabuti naman pinayagan ka makaalis sa trabaho mo. Mas mahalaga kayo ng anak natin kaysa sa anumang mayroon ako. Kaya kahit mawalan ako ng trabaho, ayos lang. Mapuntahan ko lang kayo. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Kanina kasi, naglilinis ako ng bahay. Tapos bigla ko nalang naramdaman na may dugong tumutulo sa binti ko. Natakot ako, kaya nagpasama ako sa kapitbahay natin na magpunta rito. Feeling ko talaga dahil to sa stress na bigay sa akin ni Grace eh. Sinabi ko naman kasi sa'yo na huwag mo na siyang pansinin. Hanggat hindi siya nanggugulo sa atin, walang problema. Hayaan mo na lang siya. Hindi ko naman maiwasan na isipin yun eh. Kapag talaga may masamang mangyari sa baby natin, mananagot siya.
Ilang sandali pa ay nagpakita ang doktor at sinabi sa kanila na hindi naman buntis si Leslie, na siyang labis nilang kinabigla. Ha? Paano nga hindi ako totoong buntis? Hindi yan totoo. Alam ko at nararamdaman ko na may bata sa sinapupunan ko. Ilang buwan akong hindi dinatnan. Nararanasan ko rin ang mga nararamdaman ng isang buntis. Nagtanong ang doktor kung kailan siya nagpunta sa ospital upang ipatingin ang kanyang tiyan. Ngunit wala siyang maisagot dahil kahit na isang beses ay hindi siya nagpunta sa ospital. Pinaniniwalaan niya lang na buntis siya dahil lang sa nararamdaman niya. Baka nagkakamali lang kayo. Ilang buwan na akong buntis. Lumalaki na nga ang tiyan ko, di ba? Nararamdaman kong may bata. Paano niyo sasabihin na false pregnancy to? Hindi yan totoo! Kumalma ka muna, mahal ko. Ako na munang kakausap sa doktor. Baka may hindi lang napansin ha? Ayusin niyo ang trabaho niyo. Huwag kayong tanga. Buntis ako. Alam kong buntis ako. Mahal ko, please huwag tayong maniwala sa kanila na hindi ako buntis. Hindi ba naglilihi pa nga ako nung nakaraan? Hindi ba palagi ako nagsusuka tuwing umaga? Buntis ako! Buntis ako! Oo na, sige na. Huwag kang magwala rito. Ako na ang bahala. Kahit na ilang beses na pagbawalan ni Ricardo ang asawa niya na huwag mag-eskandalo, ginagawa pa rin ito ni Leslie. Mangilang beses niyang pinagmumura ang mga doktor na nagpapatunay na hindi talaga siya buntis. Ibinalik din sa kanya ang sisi na bakit hindi siya nagpatingin noon sa doktor. Bilang isang ina, responsibilidad niyang matingnan ang nangyayari sa anak niya, pero binaliwala niya yon hanggang sa dinugo siya. Kay Ricardo na lang ipinaliwanag ang lahat dahil alam nilang hindi ito basta maiintindihan ng asawa niya. Nang kinagabihan na yon, umuwi na rin kaagad sila. Bakit tayo maniniwala sa kanila? Buntis ako. Nararamdaman ko ang presensya ng anak ko na nabubuhay sa tiyan ko. Hindi ako nababaliw para isipin na buntis ako. Alam ko na, ang may kagagawa nito ay si Grace. Sandali lang. Ano ba, Leslie? Huwag ka nang gumawa ng iskandalo rito. Hiyang-hiya na nga ako kanina sa ospital Huwag mo nang hayaan na pati ang mga tao sa paligid natin makaalam pa ng mga personal nating problema. Ngayon, pinagtatanggol mo na ang babae mo? Hindi ako papayag. Kaya yan nakamasid sa atin dahil naghihintay siya ng pagkakataon na makuha ka sa akin. Wala akong pakialam kahit na mapahiya siya sa mga tao. Hindi na napigilan pa ni Ricardo ang asawa na sumugod sa bahay ni Grace. Umagaw ito ng atensyon ng mga kapitbahay nila, kaya kahit na ayaw na niyang maungkat pa ang nakaraan, mismong ang asawa na niya ang naglabas nito sa lahat. Lumabas ka dyan! Walang iya ka, matanda ka! Bakit ka ba nag-iingay? Hindi ka man lang ba nahihiya sa mga taong naiistorbo mo? Ano na, Ricardo? Hindi mo ba aawatin ang iskandalo sa mong asawa? Huwag mo akong pinipigilan! Alam kong ikaw ang may kagagawa nitong lahat! Anong ginawa mo, ha? Pinatay mo ang anak namin! Leslie, ano ba? Wala siyang kinalaman dito. Bakit ba sa kanya mo sinisisi? Ang doktor na mismo ang nagsabi na hindi ka nga buntis. Wala naman si Grace doon. Alam kong may kinalaman siya. Kaya nga nandito siya malapit sa atin Dahil gusto niyang makita kung paano tayo magdurusa sa mga nangyayari sa atin. Ngayon, masaya na siya na malamang wala tayong anak. Hindi ko alam kung ano bang sinasabi mo. Hindi ko hawak ang matres mo, kaya wala akong pakialam kung anong laman yan. Nananahimik ang buhay ko kaya utang na loob, lubayan mo na ako. Wow! Talagang nananahimik ka pa sa lagay na yan? Hindi ka kasi makamove on, di ba? Na ako ang pinili ni Ricardo at hindi ang bulok mong matres na hindi na kayang makabuo ng bata. Kaya ngayon, gumaganti ka para maging katulad mo kung walang anak. Ano ba, Leslie? Tama na yan. Nakakahiya na sa mga taong nakakarinig.
Tama yan. Awatin mo yung asawa mo na walang ibang ginawa kundi ang maghanap ng gulo. Ilang beses ko bang uulitin sa'yo na wala akong pakialam sa naging relasyon nyo? Tandaan mo, ikaw ang nanlandi ng asawa ng tiyahin mong nagmalasakit at nagpaaral sa'yo. Yan ba ang gusto mong ipaalam sa lahat ng tao sa paligid natin? Na ikaw ay isang malandi na kinakarma na ngayon? Baka kaya hindi ka magkaroon ng anak dahil baka hindi rin gugustuhin ng magiging anak mo na maging ina ang isang mang-aagaw at walang utang na loob na babae. Talagang ginagalit mo ko ha? Mapapatay kitang babae ka! Sige, subukan mo akong saktan. Mas lalo mong malalaman kung sino ang kinakalaban mo. Agad na hinila ni Ricardo ang asawa niya para lang ilayo kay Grace. Ang ilan namang mga tao sa paligid nila ay nagsisimula ng magbulungan. Tumigil ka na kasi, Grace. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ng asawa ko. Lalo na't ang inaasahan naming anak ay hindi naman pala tunay. Hindi ko kasalanan yan. Noon bang ako nasasaktan dahil sa kataksilan ninyong dalawa? Nag-eskandalo ba ako? Hayaan nyo, baka unti-unti na kayong sinisingil sa mga kasalanang nagawa ninyo. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Grace na pakinggan ang mga hinaing ni Leslie dahil pumasok na rin siya kaagad sa loob ng bahay. Mula noong araw na yon, naging tampulan na ng mga usap-usapan si Leslie at ang mga ginawa niya noon. Dahil din sa nangyari, dumami na ang mga kaaway niya. Buwisit ang mga tao na yan. Akala mo naman kung sino silang malilinis. Bakit? Wala ba silang nagawang mali noon? Baka nga mas malala pa ang ginawa ng mga yan eh. At least ako pinakasalan. Kesa naman iba sa kanila, for sure mga kabet. Hay, pinagulo talaga ng Grace na yan ang buhay natin. Stress na ako. Huwag mo na nga kasi silang pagtuunan ng pansin. May magagawa ba yung pakipag-away mo? Wala naman, di ba? Mas lalo lang dadagdag sa problema. Katulad kanina. Nalaman ko nakipagsabunutan ka doon sa anak ni Manang Yoli. Hindi ka man lang ba marunong mag-isip? Ha, Leslie? Nakakapagod na. Ngayon sila pa ang kakampihan mo? Ako ang asawa mo. Hindi ba dapat lahat ng gagawin ko ako ang tama sa paningin mo? Hindi ko na kaya itong ginagawa mo. Alam mo, sa totoo lang, ilang taon pa lang tayo mag-asawa. Pero mas marami pang stress ang naibibigay mo sa akin kaysa sa taong magkasama kami ni Grace. Sinasabi mo ba sa akin na nagsisisi ka na ako ang napangasawa mo? Bakit? Mabibigyan ka ba ng anak ng babae na yon? Hindi ba yun ang dahilan kaya ako ang minahal mo? Hindi mo rin naman ako mabibigyan ng anak, di ba? Ano pagkakaiba nun? Naging mas malala pa ang buhay ko dahil dyan sa kahibangan mo at sa kabaliwan mong buntis ka. Pinahiya mo pa ako sa mga tao. Hindi ganito ang iniisip ko noon eh. Kung pwede lang na maibalik ko ang nakaraan, sana hindi na lang ako nagpadala sa panunukso mo. Hindi totoo yan! Magkakaroon ako ng anak at patutunayan ko sa iyong mas higit ako kay Grace. Ako lang ang dapat na mahalin at piliin mo. Ako lang! Pinaghahagis ni Leslie ang mga gamit nila, kaya ang ilan sa mga yon ay nabasag. Ganon ang sistema na naaabutan ni Ricardo sa araw-araw na magkasama sila, kaya nakakaramdam na siya ng pagkasawa. Minsan pa ay natatakot siya dahil parang nababaliw na si Leslie. Iniisip niya palagi na buntis siya. 3 buwan na akong hindi dinadatnan. Buntis na ako, mahal ko. Gusto ko ng pineapple. Bili mo ko ha. Hindi ka buntis. 5 PT na ang nagamit natin. Lahat yun negative. Ayaw mo namang magpasama sa center o sa ospital para malaman natin ang nangyayari sa'yo. Buntis ako, bakit ba hindi ka naniniwala sa akin? Magkakaroon na tayo ng anak. Alam kong totoo na to. Teka, dinudugo na naman ako. Ang baby natin. Mahal, ang anak natin baka mapano. Utang na loob naman, Leslie. Pagod na pagod ako sa trabaho ko. Gusto ko maging payapa naman ang buhay ko sa bahay na to.
Pero wala akong katahimikan. Kahit na ilang beses mong sabihin sa akin na buntis ka, hindi ka magkakaroon ng anak. Hindi ka makakabuo ng bata dyan sa matres mo. Ano bang mahirap intindihin doon, ha? Hindi yan totoo. Hindi ako magiging katulad ni Grace na walang anak. Hindi kami magkaparehas. Hindi! Nakakasawa na ito. Palagi na lang si Grace ang kalaban mo. Kahit ang totoo, sarili mo ang dapat mong pinagtutuunan ng pansin. Buwisit na buhay ito. Pinigilan ni Leslie ang asawa niya na lumabas ng bahay. Ngunit mas pinili pa rin ni Ricardo na magpahangin at magpakalayo-layo saglit. Dahil pakiramdam niya ay sakal na siya sa loob ng bahay. Ngunit ang buong katotohanan, kay Grace siya lalapit. Ilang araw na rin siyang patagong bumabalik-balik sa dating kasintahan. Buti kung hindi ka hanapin ang asawa mo sa bahay ko. Baliw pa naman yun. Pagod na ako sa kanya. Magkaiba kayong dalawa. Ayoko magkaroon ng asawang gaya niya. Pero siya ang pinili at pinakasalan mo, hindi ba? Bakit ngayon sa akin ka lumalapit? Akala ko ba mahal na mahal niyong isa't isa? Inaamin ko ang pagkakamali ko. Parang awa mo na. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pangako, hindi ko nasasayangin ang pagmamahal mo. Kahit magpakalayo-layo tayong dalawa. Basta ikaw ang kasama ko. Hindi ako naging una mong asawa para lang piliing maging kabit. Alam mo ba kung bakit lumalapit ako sa inyo? Hindi para bawiin ka, kundi para makita kung paano kayo naghihirap na dalawa. Kung paano nyo pagbabayaran ng mga kasalanan nyo sa akin. Na parehas kayong lunod na lunod sa karma nyo. Masaya ako sa pagdurusa nyo kung paano kayo nagpakasaya noon sa sakit na pinaranas nyo sa akin. Alam ko naman na pwede pa tayo, di ba? Hindi ko naman kasalanan yun eh. Inakit niya ako. At nagpaakit ka naman. Ginusto mo yun, Ricardo. Pinili mo yun. Kung hindi ko pa kayo nahuli, gaano pa kaya katagal ako magmumukhang tanga? Gaano pa kaya katagal ang hihintayin ko para makarma kayong dalawa? Hindi mo na matatakasan yan. Hindi na kayo makakawala sa pagdurusang bitbit ng mga kaluluwa nyo. Magkatali na kayo, katulad kung paanong iisa na lamang ang kaluluwa nyong magdurusa ng panghabang buhay. Hindi ako magpapatawad, kahit na pagsisihan nyo pa. Ang tigas naman ng puso mo. Hindi na ikaw ang Grace na nakilala ko. Dahil wala na ang Grace na nakilala mo, iniwan ko na rin siya, katulad kung paano nyo siya iniwan noon. Hindi na ako ang nakasama mong babae dati. Isa na ako sa mga taong binabalot na ng kadiliman at galit. Paghihiganti na lang ang alam ko, hindi na pagpapatawad. Kaya kahit palumuhod kayo sa harapan ko, hindi na magbabago pa ang isip ko. Umaasa pa rin ako na mapapatawad mo ko at tatanggapin pabalik sa buhay mo. Naniniwala pa rin akong hindi nawala ang pagmamahal mo sa akin. Isang beses lang naman ako nagkamali at hindi ko na kailanman sasayangin ang tiwala mo. Habang nagmamakaawa si Ricardo para makuhang muli ang tiwala ng dating kasintahan, nakarinig sila ng sunod-sunod na pagkatok. Kahit na hindi nagsasalita ang sino mang nasa likod ng pinto, kilala na nila kung sino yon. Balak pa sanang magtago ni Ricardo para hindi siya makita ng asawa, pero si Grace na mismo ang nagturo sa kanya. Talagang ahas kang babae ka, no? Inaagaw mo ang asawa ko. Mananagot ka talaga sa akin. Mapanira ka ng pamilya. Bakit hindi mo tanungin ang asawa mo kung anong ginawa niya sa bahay ko? Nagmamakaawa siyang balikan ko siya dahil sa buong buhay niya, ikaw ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa niya. Talaga ba? O baka naman gumagawa ka lang ng dahilan para may pag-awayan kami? At kapag naghiwalay kami, saka ka naman susunggab. Alam ko yung gawain mong ganyan. Oo nga pala, gawain mo kasi yun. Pero para sabihin ko sa'yo, Leslie, wala akong balak agawin sa'yo ang asawa mo. May sinumpaan na kayo na magsasama kayo sa hirap man o ginhawa. Pero tapos na kayo sa ginhawa.
Kaya sa pagdurusa na lang kayo magsasama habang buhay. Labas na ako sa nangyayari sa inyo. Alam naman nating lahat na hindi ka pa rin nakaka-move on. Hindi mo pa rin matanggap na asawa na niya ako at magiging masaya na kami kasama ng mga anak namin. Anak, wala naman ako nakikitang bata sa bahay niyo. Dahil isisilang pa lang siya. Buntis ako kaya huwag kang makisawsaw sa pagsasama namin. Yan ang klase ng karma na gusto ko. Yung nahihibang ka na sa bagay na hindi mo naman makukuha. Ricardo, iuwi mo na tong asawa mo. Baka gumawa na naman ng iskandalo, mapahiya pa kayo lalo. At sa susunod, huwag na huwag kayong babalik sa bahay ko dahil hindi kayo welcome dito. Dahil sa pagkakatanda ko, nung huling beses na pinapasok ko kayo sa bahay ko, niloko niyo ko. Hindi ako umuulit ng isa pang pagkakamali. Galit na galit si Leslie na hinila ang asawa niya palayo. Ngunit baka sa mukha ni Ricardo na ayaw niyang malayo kay Grace. Sa paglipas ng mga araw, napapadalas na ang pag-aaway ng mag-asawa. Nagiging malala na rin ang pagseselos ni Leslie, kaya kahit nasa trabaho ay ayaw na niyang papasukin ang asawa. Hindi na makalabas ng bahay si Ricardo dahil sa takot ng asawa niyang balikan nito si Grace. Ano ba talaga ang gusto mo? Wala na tayong makain, wala na tayong may pambayad sa mga utang natin. Panay selos pa rin ang inaatupag mo. Mamamatay na tayo sa gutom. Ano naman kung mamatay tayo sa gutom? Basta magkasama tayong dalawa, di ba? Mahal naman natin ang isa't isa. Sapat na yun. Hindi ganitong buhay ang pinangarap ko. Hindi ito matatawag na pamilya kahit na kailan. Huwag kang magalit, mahal. Baka masaktan ang baby natin sa mga naririnig niya. Walang masasaktan dahil walang bata. Wala tayong anak. Halos buwan-buwan na lang buntis ka, pero wala namang nabubuo. Ayoko na nito. Anak ang pinangako mo sa akin, kaya pinili kita, di ba? Kung alam ko lang na magiging ganito kalala ang buhay na daranasin ko na kasama ka, hindi na lang sana kita pinili. Shh! Huwag mo sabihin yan. Alam ko na magkakaroon tayo ng anak. Huwag mo akong igaya kay Grace na hindi ka kayang bigyan ng anak. Kaya nating makabuo. Basta wag lang tayong pakikialaman ni Grace. Meron na to. Promise, buntis ako. Totoo na to ngayon. Kung gusto mo, bukas na bukas pumunta tayo sa center para magpa-check up. Bakit ba ang hilig mong isisi lahat kay Grace? Labas na siya sa kabaliwan mong magkaroon ng anak. Hindi niya kasalanan kung hindi ka nabubuntis. Baka nga tama siya. Hindi mo deserve maging ina. Hindi natin deserve magkaroon ng anak dahil sa mga nagawa natin noon. Tayo ang nagkamali. Kaya tayo ang sinisingil ng karma. Hindi ako naniniwala na hindi ako magiging ina. Papatunayan ko sa'yo na tunay na tong pagbubuntis ko. Nararamdaman ko. At alam ko sa sarili kong magiging mabuti akong ina. Ilang buwan pa ang lumipas. Paulit-ulit lang ang nangyayari sa kanila. Palagi nilang pinag-aawayan si Grace. Ilang beses na ring nagpupunta si Leslie sa mga doktor para malaman kung buntis siya, ngunit umuuwi silang bigo. Si Ricardo na lang ang pumigil sa asawa niya na magpatingin pa ulit dahil kinukulang na ang pera nila. Mahal, alam mo ba, 3 months na akong hindi dinadatnan. Mas kakaiba ang nararamdaman ko ngayon. Siguro ito, totoo na. Pwede mo ba akong samahan bukas? Kapipiti mo lang last week. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras para lang dyan sa pagiging ilusyonada mo na buntis ka. Hindi ka na mabubuntis. Ilang beses bang dapat ipaalala sa'yo yan? Kung ayaw mo, pupunta na lang ako dun sa manghihilot na tinutukoy ni Aling Gina. Sumama ka bukas para malaman mo ang sasabihin niya. Magaling daw yun manghilot eh. Gusto ko magpahinga bukas. Magpahinga o makipaglandian na naman kay Grace? Grace na naman! Napapagod na ako makipagtalo sa'yo. Sa susunod na pag-awayan pa natin si Grace, makikipaghiwalay na talaga ako. Buwisit talaga! Inihagis ni Ricardo ang plato na hawak niya bago siya nagtungo sa loob ng kwarto. Kinabukasan,
Tumuloy si Leslie sa isang matandang manghihilot para magpatulong sa pagbubuntis niya. Hindi niya alam kung paanong unang kita pa lang sa kanya ng matanda. Tila ba may alam na itong nangyayari sa kanya. Maaaring may kulam ako? Paano niyo po nasabi? Yun ba ang dahilan kaya hindi ako magkaroon ng anak? Hindi yon masagot ng matanda, kaya gumamit sila ng tinatawag na pagtawas gamit ang kandilang pinapatak sa tubig. Doon lumabas na tama nga ang hinala niya, na may nagpataw ng kulam kay Leslie, kaya ganun na lang ang nararamdaman niya. Isang klase raw yun ng kulam na mahirap maalis dahil sa galit na pinanggagalingan ng gumagawa nun sa kanya. Kung may mahahanap siyang magaling na albularyo, maaari daw nilang malunasan. Ngunit mahirap makahanap ng ganoong manggagamot dahil halos lahat ng albularyong may malakas na kakayahan ay namayapa na. Nakiusap si Leslie sa matanda na siya na lang ang manggamot. Ngunit tumanggi ito dahil kailanman hindi niya kayang lumaban sa kulam. Agad na umuwi si Leslie dahil kilala na niya agad kung sino ang taong may labis na galit sa kanila. Grace! Lumabas ka diyang mangkukulam ka! Grace! Grace! Ano bang problema mo? Wala rito ang asawa mo. Ang akala mo ba hindi ko malalaman ang ginawa mo sa akin? Kaya naman pala hindi ako magkaroon ng anak dahil sinasabotahe mo. Gusto mo maging malungkot ang buhay ko, kasing lungkot at miserable ng sayo. Totoo nga ang naririnig kong balita Baliw ka na nga talaga. Kaya naman pala pati asawa mo umaayaw na sayo. Huwag ka na magkaila pa. Alam kong alam mo ang tinutukoy ko. Bakit hindi mo pa aminin naman kukulam ka? Wala ka na ba talagang malapitan? Kaya sinanla mo na yung kaluluwa mo sa kadiliman? Hindi mo ba naaalala ang sinabi ko sa'yo? Hindi ba malaki ang utang na loob mo sa akin? Hindi ko na dapat tong ulitin, pero oras na ng paniningil. Hindi palaging ako ang maiiwang luhaan. Kung nagdurusa ako, wala ni isa sa atin ang dapat maging masaya. Demonyo ka talaga! Ngayong alam ko na ang ginawa mo sa akin, ako naman ang gaganti sa'yo. Babawian kita. Sa oras na makahanap ako ng mas maayos na manggagamot, tandaan mo lahat ng klase ng sumpa mapupunta sa'yo. Walang iya ka! Wala kang kwentang tao! Aray ko, ano ba? Bitiwan mo nga akong babae ka? Wala kang karapatang saktan ako. Wala ka talagang galang sa nakatatanda sa'yo, ano? Hindi ko alam kung saan mo ginamit ang pinag-aralan mo. Kung alam ko lang na hindi mo gagamitin yung utak mo, hindi na sana ako nag-aksaya pa ng pera para paaralin ka. Bakit ba hindi mo kami hayaan maging masaya? Alam mo ba kung paano kami magpakahirap para lang magkaroon ng anak? Tapos paglalaroan mo lang kami? Wala kang awa. Sana lahat ng ginawa mo sa akin bumalik sa'yo. Awa? Tingin mo ba nung kinakalantari mo ang asawa ko, nakaramdam ka ng awa sa akin? Hindi naman, di ba? Bakit ako makakaramdam ng awa ngayon na nakikita kong nagdurusa ka? Tama lang yan sa'yo, dahil kung naging mabuti kang tao noon, hindi mo yan mararanasan. Alisin mo ang kulam na to sa akin! Bigyan mo kami ng pagkakataon na magkaroon ng anak! Wala na akong magagawa. Hindi na kailanman mawawala yung ginawa ko sa inyo. Kahit na mamatay ako, hindi na yan magbabago. Hindi ka magkakaroon ng anak kahit na kailan. Araw-araw mong pagdurusahan ang paniningil ko. Namnamin mo, mararamdaman mo na kahit unti-unti walang pagbabago. Muling sumugod si Leslie, pero naawat siya ng isa pang kapitbahay nila. May tumawag naman kay Ricardo para sunduin ang asawa niya. Habang lumalayo silang mag-asawa, walang ibang bukang bibig si Leslie kundi ang pag-aakusa na mangkukulam ang tiyahin niya. Ano na naman bang kabaliwan ang ginagawa mo, Leslie? Hindi mo na talaga mabigyan ng hiya ang buhay natin. Hindi ako ang mali. Si Grace ang may kagagawan kung bakit hindi tayo magkaroon ng anak. Kinukulam niya ako. Gusto niyang pahirapan tayong dalawa. Kaya
Tulungan mo akong matalo ang kadiliman na pinagsasakupan niya. Gantihan natin siya. Ayoko na! Ayoko na sa kalokohan na ito! Bakit ba natali ako sa'yo? Gusto ko nang makawala sa kabaliwan na ito. Dahil kapag nagtagal pa to, pati ako mababaliw na rin. Pagod na akong pagsamahan ka. Huwag ka sa akin magalit. Totoo ang sinasabi ko. Kapag natalo natin ang mangkukulam na yon, makakalaya na tayo sa sumpa. Magkakaroon na tayo ng anak. Magkakatotoo na tong pagbubuntis ko. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Tama na. Ayoko na talaga. Maghiwalay na tayo. Nagmakaawa si Leslie para lang wag umalis ang asawa niya. Lumuhod siya sa harapan nito. Noong una, desidido na talaga si Ricardo na umalis. Pero hindi niya ito nagawa noong itali ni Leslie ang sarili niya sa binti ng asawa. Paulit-ulit niyang binabanggit na magiging maayos ang lahat kapag napuksa na nila ang kadiliman na hatid ni Grace. Ang akala ni Ricardo, sa gabing yun lang magiging ganon si Leslie. Ngunit pagsapit kinabukasan, paulit-ulit siya at minsan naman binibitbit niya ang tuwalya na kinumpol para magmistulang sanggol. Sa pakiwari niya ay tuluyan na ngang nasiraan ng bait ang asawa niya. Mahal ko, hawakan mo nga ang baby natin. Ang sakit kasi ng tiyan ko. Naglilihi ako para sa susunod pa nating baby. Ingatan mo siya ha. Ilayo mo kay Grace kasi kukulamin niya ang baby natin. Kawawa naman. Wala tayong anak. Shh! Huwag kang magsalita ng ganyan. Ayan na, umiiyak na ang baby natin. Sa susunod wag mo niyang sasabihin ha. Magkakaroon na nga tayo ng pangalawa pang anak eh. Nakatitig lamang si Ricardo sa asawa niya habang pinapatahan ang sanggol na hindi naman tunay. Hinihimas din ni Leslie ang tiyan niya na para nga siyang buntis. Umabot yon ng ilang buwan. Nagpapatulong si Ricardo sa mga kamag-anak ni Leslie, ngunit wala ni isa ang nais na tumulong. Kahit na ang mga magulang ng asawa niya ay walang magawa. Ikaw na lang ang nag-iisang tao na malalapitan ko. Parang awa mo na, Grace. Tulungan mo kami ng asawa ko. Hirap na ako. Bakit? Ako na lang ba ang nag-iisang kamag-anak niyang malalapitan? Katulad ba ito noon? Na ako na lang ang natitirang tao na gustong tumulong sa kanya, pero sa huli ako rin ang tinuklaw ng ahas mong asawa? Hirap na ako. Maging ang mga kapitbahay natin. Pinag-uusapan ang nangyayari sa asawa ko. Naririnig kong tinatawag siyang baliw. Tunay naman talagang baliw na ang asawa mo. Hindi ako hihingi ng pasensya na hindi ko kayo matutulungan. Tapos na ako maging mabuting tao na lalapitan dahil walang tumutulong. Nagbigay na ako noon at naubos na rin ang kaya kong ibigay. Sa makalawa, alis na ako rito. Gusto ko nang magkaroon ng tahimik na buhay. Parang awa mo na. Pamangkin mo pa rin siya. Noong panahong masaya siyang niloloko ako, naisip niya bang tiyahin niya ako? Anong pinapalabas mo? Na nakikilala niya lang ako kapag kailangan niya ng tulong? Simula nung pinili niyong mahalin ang isa't isa, hindi lang pagiging magkamag-anak namin ang nawala. Dahil maging ang pagrespeto niya sa akin, kinalimutan na niya. Kaya wag mong gagamiting panlaban sa akin na pamangkin ko siya dahil matagal ko na siyang itinakwil na kamag-anak. Lumuluhod ako sa harapan mo ngayon. Saktan mo ako. Murahin mo ako. Gawin mo lahat para mailabas mo ang galit mo. Para magkaroon naman ng puhang ang kapatawaran sa'yo. Hindi ko na kailangan saktan ka pa dahil sapat na sa aking nakikitang nahihirapan ka sa buhay na pinili mo. Kaya kong magpatawad, pero kailangan ko pa ng oras. Kung magpapatawad man ako, hindi ko na kailangan pang sabihin sa inyo. Samahan mo na lang ang asawa mo. Sabay niyong tuparin ang ipinangako niyo nung kasal niyo. Magsama kayo sa hirap. Mamuhay kayo sa pagbabayad sa kasalanan na nagawa ninyo. Naging malamig ang pakikitungo ni Grace, ngunit kahit na anong tanggi niya,
Alam niya sa kanyang sarili na nakakaramdam siya ng awa sa pamangkin niya. Ngunit mas pinaninindigan niya ang pangungulam na ginawa niya. Tinuloy niya ang pag-alis at iniwan sa lugar na yon ang galit na nararamdaman niya. Sapat na para sa kanya ang nalaman niyang nagdurusa na ang mga taong nagdala sa kanya sa kadiliman. Isang araw, nagtagpo muli ang landas ni Nemya at Grace. Hawak mo pa rin ba ang manika? Ginagawa mo pa ang ritual? Matagal na akong tumigil sa ritual. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero simula nung itigil ko, parang gumiginhawa na rin ang pakiramdam ko. Ang ibig bang sabihin matatapos na ang ipinataw kong kulam? Hindi na maaalis ang kulam kung hindi ito babawiin ng isa pang ritual. Itinigil mo lang ang proteksyon. Siguro kaya iba na ang nararamdaman mo dahil pinapalaya mo na ang sarili mo sa galit. Ano ba ang balak mo? Gusto ko nang ibaon sa limot ang lahat at magsimula ng panibagong buhay. Pero sa panahon ngayon, unti-unti na rin ako nagpapatawad. Pero hindi ko nababawiin ang kulam kahit pabalikan ako ng gaba sa mga ginawa ko. Sinunod ni Grace ang utos ni Nemya na ibaon na nga ang manika kung tuluyan na niyang iseselyado ang kulam. Dahil ang manika na yun din ang magagamit para maalis ang kulam na ibinigay niya. Kasabay din ang pagbaon niya ng kasangkapan na ginamit niya para bigyan ng leksyon ang pamangkin na sumira ng tingin niya sa pagmamahal ay ang pagbaon niya rin sa galit na nararamdaman niya. Alam niya sa kanyang sarili na matagal pang maghihilom ang sugat, ngunit hindi nawawala ang pag-asa na magiging maayos din ang lahat sa kanya at matatanggap ang mga nangyari. Sa mga taong lumipas, wala siyang naging balita sa pamangkin niya o sa pagsasama nila ni Ricardo. Para siyang isang bula na naglaho at ni isa sa mga kamag-anak nila ay hindi siya mahagilap. Nagpakita lamang siya nung mga panahong tuluyan na ngang natanggap ang nangyari sa nakaraan. Doon lamang siya nakakuha ng balita tungkol kina Leslie at Ricardo. Matanda na rin si Ricardo. Meron siyang sakit kaya nasa bahay na lang siya nananatili. Hindi sila nagkaroon ng anak at ang problema sa pag-iisip ni Leslie ay hindi na naagapan pa. May iilang tao na tumutulong sa dalawa, ngunit alam niyang hindi yun magiging sapat. Sa huling beses, nagpaabot ng tulong si Grace. Binigyan niya ng pera ang dalawa na siyang magiging malaking tulong para mairaos nila ang ilang buwan nilang pamumuhay. Ngunit hindi niya ipinaalam na galing yun sa kanya. Isa na rin yung pagbibigay niya ng pagkakataon sa sarili na patunayang nagpatawad na siya at tuluyang kumawala sa itim na kapangyarihang nagpatigas ng puso niya dahil sa galit. Naging isang malaking aral ang mga nangyari, hindi lamang kina Leslie at Ricardo, kundi pati na rin kay Grace. Magkasama na sa paghihirap ang dalawang taong nanakit sa kanya, habang siya naman ay pinalaya na ang sarili sa galit na minsang nagpahirap sa kanya. Pare-pareho silang naging biktima ng pag-ibig, nagpalinlang sa mapang-akit na galit at isa lamang ang lumaya upang hilumin sa pamamagitan ng pagpapatawad. Nagustuhan ba ninyo ang istorya natin ngayon, mga apo? Maligayang pakikinig kina Willain Elicano, Cindy Husi, ang lahat ng staff ng Ann Rose Bakery ng Malolos, Bulacan, Mea Espiritu ng Taiwan, Adela Lee, Ronalyn Rodriguez ng Aklan, Erica Ember, Roshly Del Rosario, Abby Pelaez at sa kasama niya sa trabaho, Orkestra, Ate Aya, Maybel, Jefferson Bacalso ng Angono, Rizal, Noemi Garcia Pabunan, Lea Tuazon, Hirmilina Nobleza ng Oriental Mindoro, Milona Quiroga ng Zamboanga del Sur, Cherry Mukbang ASMR, Abby Ruiz,
Odessa Lejano ng Singapore, Diane Elizabeth De Castro, M.H. Jean Zenju, pinagpalit ng San Fernando, Pampanga, at kay Arleth Palanya ng Kuwait. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na istorya, mga apo.